Channel, this is Nib TV again. So ngayon may tatry akong ayusin sasang extension cord, pero bago tayo mag-upisa, isa muna maikling intro. Ito yung tatry kong ayusin ngayon, yung ginagamit kong socket dito. Saksakan ng mga radyo, laptop, o kaya mga soldering iron. So wala naman siya guys, sira. Gumagana to. Teka, sasaksak ko. Pakita ko sa inyo. Itong saksakan niya. Sasaksak ko. Ayan. Ayan, kung napansin nyo guys, sumilaw yung kanyang ayan indicator light. So meaning may kuryente siya. So kaya gusto ko siyang ayusin kasi itong kanyang USB port niya parang hindi gumagana. Ang ibig ko sabihin ganito, tulad niyan guys, testingin natin. Meron akong USB tester dito. Kasi nagtaka ako, meron akong ginamit na chinarge ko rito, hindi nag-charge. So ayan, tingnan natin. Okay. So dapat meron tayo makikitang reading diyan. So yan guys, wala Napansin niyo ba? Walang reading. Wala rin. Pero pag dito sa iba, may reading yan. Teka, gamit tayo ng ito. Saksak natin. Saksak muna natin to. Okay. So ayan So ibig sabihin hindi sira tong aking tester kasi nagkakaroon siya ng mga reading dito. Ayan di ba? Ayan Ito lang guys ang may diferensya, yung kanyang USB port. Okay, wala. So ang gagawin natin, bubuksan to guys, bubuksan ko para malaman ko ano yung diferensya nitong USB port. Bubuksan natin. Iba pala mga tornilyo nito pala, hindi natatanggal. So ito yon. Ito ang kanyang module. So titingnan natin kung ano magagawa natin dito. Buksan natin para makita natin kung ano yung tsura niya. Liit lang pala ng kanyang board. Ano kaya yung nito? Charging IC kaya to or ano kaya? Ayan, tanggal natin. So dito nanggagaling yung kanyang AC, pasok rito. Ayan na natin tester. Okay. So ito siya. Dito nanggagaling yung kanyang AC. Ayan. Tapos papasok siya rito. So ibig sabihin merong rito, merong diode dito. Natin. Ayun, may diode. Ito yung kanyang bridge rectifier. SMD type. Tapos ito yung kanya. Kung umiilaw to guys, ibig sabihin wala tayong problema sa power supply. Gumagana yung
power supply niya. Kasi pagdating dito, papasok rin sa diode, lalabas dito guys sa filter capacitor. Ito yung pinaka main capacitor niya. Pasok sa rito sa kanyang transformer na maliit. Tapos dadaan siya rito sa may ano pala siya rito, regulator. Yan o. Kita ba guys? Yan o. Ayan. Ito. Parang voltage controller niya, regulator. Tapos dadaan siya dito sa resistor para yung LED hindi mabusted. Mataas man yung ito yung parang pinaka filter para dito sa papuntang ano. So may diode din siya rito. Check natin guys yung diode niya rito kung okay. Lagyan natin sa diode mode. Yeah. Diode mode. Check natin. Kailangan isang side may makuha tayong reading, isang side wala. Ito yung isang side. Ayan, wala tayong nakuha guys. Tingnan natin sa forward bias niya. Ayun, meron. So meaning good yung diode. So okay naman tong main capacitor kasi may may pumasok naman. Dito tayo mag voltage checking guys. Dito sa ng USB kung may lumalabas ba na 5 volts. Kasi diyan ang hindi gumagana. So diyan natin titingnan kung may 5 volts tayo makuha diyan. Teka lang, ayusin natin ang ating camera. Ayan. So tingnan natin kung may makuha tayong voltage dito guys. Dito sa kanyang USB. Kailan may makuha tayong 5 volts dyan. Dito. Saksak ko muna ulit guys. Ayan, nakasaksak na. Lagyan natin sa DC ulit. Ayan, DC. Lagyan natin to sa ground. Hanggang tingin tayo rito kung may makuha tayong may marireading tayo rito na 5 volts. Wala guys, oh. Wala. Yung isa wala rin guys. So meaning hindi nakakarating. Merong piyesa rito na may diferensya kaya hindi nakakatawid yung voltahe papunta rito sa USB. Sa USB port. Ulitin natin. Yan, dapat may 5 volts tayo makukuha dyan eh. Kasi yan yung kuha ng 5 volts eh. Wala. Wala siya. Wala. Okay, so bunutin ko ulit. Ayan. Discharge muna natin ulit. 400 volts to kanina. Okay. Ito
3.6 volt. Mabilis naman para sa mag-discharge. Kaya pwede nang short yan. Kaya para 0. Okay, so nung pyesa kaya yon ang bakit wala siyang voltahe? Ito pagagaling dito sa transformer niya, punta siya rito, doon, tapos dito, tingnan natin, continuity natin. Ito ground to ground to. Yang ground. Ito yan, lilipat sa rito bago sa makarating dito. So pag itong may problema tong capacitor na to, parang ito yung filter capacitor niya para makatawid dito. Tapos ito naman dito, ayun. So, ilan ba to? Tingnan natin to. Value nito. $470 UF. 470 UF. Try natin, check. Nanofarad, tapos sa UF, teka lang, modulas UF ilan? 1.9 MF. So may diferensya to guys, ang laki masyado. Dapat 470 UF lang. Oh, megafarad ang magiging reading niya, MF. So try natin tanggal ito guys. Check natin ang aking babalikan ko kayo guys. Papainitin ko lang muna yung aking soldering iron. Medyo mainit-init na siguro to. Try natin tanggalin to. Okay. Ngayon sukatan natin guys. Sa actual. May napansin ako guys Ayan, kung titignan nyo guys, parang bumukol na yung ilalim niya. Tingnan nyo. Pansin nyo ba guys, yan, parang umumbok. Dito sa ibabaw, hindi naman. Pero sa baba, huwag ko lang, sa tingin ko lang. Pero, tingnan natin. Sukatin natin. Ayan natin, Okay. Natin kung ilan makukuha natin sa microfarad. Antig ka lang. Negative dito sa kabila. Okay. Yun, microfarad. 308. 300. So, sobra baba na guys.
Kasi 470 dapat eh. Oh, 299.5. So, papalitan natin to guys. Hanap lang ako ng 470 ba to? Parang 470 basa ko kanina eh. Ayan. 470. Ayan. Ito yung tinanggal natin kanina. Okay, papalit natin. Ayan, 470. Okay, so lagay ko muna ito ritong tinanggal natin. Bawasan ko lang guys yung paa, masyadong mahaba. Yan, dali lang. Ito guys, naputulan ko na, i-install ko na, ipapasak ko na. Easy. Sakuli. Ayan guys, nakasaksak na. DC. Ayan guys, may voltahe na tayo nakukuha. Tumaas na yung voltahe. Ayan, 5 volts na guys. Oh. May nakuha na tayong 5 volts. Ayan, meron na rin sa kabila. So, okay na to guys. Test natin yung ating USB. Kabunutin ko muna guys para ma-pwede natin yung mga guys. Yan. Pag may nag-reading na dyan guys, ibig sabihin gumagana. Saksak ko ulit. Ayan guys, ayos na. Gumana na oh. May gumana na yung USB natin. Kanina wala. So, kabila naman kung meron din. Ayan, meron din. So good guys, naayos na natin siya. So yun lang guys ang ginawa natin. Pinalitan natin yung capacitor, ibabalik ko na siya, tapos pa-final test ko siya. Okay. Ayan, milaw na indicator, paliwanag na. Test, final test. Ayan, okay. So, subukan natin sa charger kung magcha-charge na pa siya. Okay. Ayan. Ayan guys, gumana na, nagcha-charge. So good. So yun lang guys ang ginawa natin. Pinalitan natin yung kanyang pinalitan natin yung kanyang capacitor at umayos na siya. So kung nagustuhan niyo to guys, yung aking ginawang simpleng pagre-repair, like and share, and don't forget to subscribe to my channel, Nib TV, and press the notification bell para ma-update kayo sa sunod ko pa mga video. Salamat.